Hello Team Authentic all over the world! We are finally back here in Osaka, Japan! Ang taas ng boses! In this episode, samahan niyo po kami. Bakit nga po ba kami bumalik dito? I-enjoy natin yung moment this time. Kasi nung last time, medyo pagod na kami from Tokyo and ang dami namin hindi nakain at nasubukan. So this time, itatry natin lahat yan, pati yung mga nire-request ninyong kainin namin, kakainin natin. Kaya sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubook naman po kayo sa Meklook, eto na po yung aming bagong promo code, Go with Meklook, na pwede nyo nang maklaim starting July 1. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Good morning, guys! This is the day. After 40 days, babalik na kaagad tayo sa my Japan! Ang OA ng energy. Taas na energy. At totoo, antok na antok kami kasi it's 5:36 a.m. Ang flight natin ay 6:40. So galing tayo sa may dalawa yung airport lounge na pinuntahan natin kasi galing kami ng Pags, mainit. So lumipat kami ng Marhaba. So sa mga nagtatanong, ito yung mga credit cards na pwede sa may Pags. Ayan. Ano nyo na lang, i-post nyo na lang para makita ninyo. So in fairness, pagdating talaga sa may food, Pags talaga ang favorite namin. And then, of course, kung Marhaba naman, eto naman yung mga credit cards na pwede sa Marhaba. So usually, BDO yan at saka Union Bank. Ayan. And now, baba na tayo sa may boarding gate natin. Ang maganda, yung boarding gate natin, pagbabala ng lift. It's gate 114. Thank you nga pala kay Ate Lian for our hoodies. Yes! Hoodies gap nito. Yes, thank you, Ate Lian. Ayan, oh. Siamese twin na naman kami. Sasabihin na naman, Siamese twin kami. So anyways, ano ba yung mga requirements papunta sa may Japan? Of course, visa. Yun ang number 1. And then, eto, ilalagay na lang namin para makakuha kayo ng QR code. Ano ba yung tawag doon? Parang Japan website, ganyan. So ilalagay na lang namin dito sa may ibaba yung pinaka-website para magkaroon kayo ng QR code. Kasama na rin doon yung custom. And of course, palabas tayo ng bansa, kailangan pa rin natin ng e-travel. Nice. Ito na nga pala yung bagong luggage na Enzo. Ikot ka nga, bes. Ikot. Oh, that's 999 pesos. Tignan natin kung tatagal yan sa may Japan. So ito na kagad yung boarding gate natin, guys. So, it's 114 and going to Osaka. 6:40 ang flight natin. So bakit nga ba tayo babalik at bakit Osaka? Kasi kung naalala ninyo, galing tayo ng Tokyo. So may Tokyo pa lang, parang yung energy level namin from 1 to 10, nasa 8.5 na yung nawala. So kaya, pagdating namin sa may Osaka, hindi na namin siya ganun masyadong na-enjoy, lalo na yung huli na. Yung last night namin, yun yung plano namin na wala kaming gagawin, hindi kami magbablog, ganyan, kakain lang kami, mamamasyal, lalakad sa may Namba. Ang nangyari naman, inulan naman kami. Tapos pagod na pagod kami, galing pa kami ng Kyoto. So that's why. So ngayon, pagbalik natin ng Osaka, as in ano lang tayo, chill lang tayo. Hindi kami nag-book ng kahit anong activities kasi inaasahan namin na umuulan. So kapag nag-book kasi tayo, tapos hindi rin naman natin may enjoy kapag umuulan. So hindi na lang namin binook. So more or less, kapag malakas talaga yung ulan, ang mangyayari sa atin, puro food trip lang talaga tayo. Yun ang mangyayari sa atin. So, gaya nga sinabi namin, ibigay nyo na ito sa amin, guys. Hayaan nyo, enjoy muna namin yung Japan. Tapos after nito, gora na kaagad ulit tayo sa may ibang destination. At saka kasi, di ba, parang pakiramdam natin, meron tayong unfinished business sa may Osaka. Yes. So, kaya enjoy natin siya. But, kapag pinagpala tayo ng magandang weather, meron tayong mga pupuntahan na, syempre, first time din namin at gusto talaga naming puntahan. And then, may mga nagko-comment, bakit ganyan? Parang wrong timing naman yung punta nyo. It's either summer or maulan ngayon. Yun nga yung goal, guys. Gusto namin ipakita sa inyo yung iba't ibang seasons ng Japan. Kaya nga tayo nag-apply ng multiple entry visa. But unfortunately, denied.
Apply na lang ulit tayo, ganun lang naman yun. So yun yung goal, maipakita namin sa inyo iba't ibang seasons ng Japan para masabi namin, siguro after 1 year, doon namin sasabihin kung ano para sa amin yung favorite namin na season and then kung ano yung season na may re-recommend namin. Ayun lang, ang dami na namin kuda. So magkita-kita tayo kapag nandun na tayo sa may Osaka. See you! Ladies and gentlemen, welcome to Kansai International Airport, Osaka. The local time is 12:11 in the afternoon and the temperature is 26 degrees Celsius. Touchdown! Kansai Airport, Osaka, Japan! So actually, medyo madami yung tao ngayon. So medyo matagal sa immigration. And then, matagal din sa may, hindi naman matagal, pero dagdag din yun doon sa may, saan yun? Custom. Pero lahat kasi ano na siya, computerized na siya. So ngayon naman, kukunin na muna ni Enzo yung ating Wi-Fi. Ay, SIM card pala. So dito siya. Paglabas mo ng arrival. Ito yung arrival. Ayan. Nandiyan yung arrival. And then, ito lang siya kaagad. Meron na rin dito mga currency exchange. Ayan. And then, ito na siya. Ayan. So, ang kinuha namin ay Sakura ulit. Super simple lang. Ipapakita nyo lang yung QR code. And then, ayan, tingnan nyo guys. So, meron pa ritong pa-candy. Saktong-sakto. Ang asim na nung panlasa ni Enzo. So, ayan. Ang maganda rin dito, sila yung magkakabit. Pwedeng sila na mismo yung magkabit. Unlike doon sa may Tokyo, kami yung nagkabit. Ayan. Oh, how was it? Grabe guys, napaka-simple lang process dito sa may Osaka. Kasi nga, tatanungin ka ng empleyado doon kung gusto mo ba sila na mismo mag-activate yung SIM card. Guys, napakabilis nung nangyari. Tapos after nun, sinabihan niya ako, you can have it check kung working na ba yung SIM card mo. So yun na, nagpunta ako agad sa YouTube para malaman kung working na. And it's working! Yes! So super simple lang. Unlike nung doon sa may Tokyo na first time namin, kami mismo yung nag-set up. So super hirap, nahirapan kami. Inabot kami ng 10 to 15 minutes. Ito, wala pang 3 minutes. Connected na tayo. And now naman, pupunta na tayo sa may train natin going to Namba. So mamaya ko na sa inyo sasabihin lahat ng details kasi nagmamadali na naman kami. Na-delay kasi yung flight namin and then yung doon kasi sa may train, kailangan mo magpa-reserve seats at saka ng oras. So kaya ganun siya. Ito na naman, habol na naman kami. Na-delay yung flight namin ng 45 minutes. So tara, let's! Ayan guys, in-scan ni Enzo yung QR code. Ayan na, pasok na! So, direct na pala siya, guys. Yung QR code, from Klook kasi, ang mangyayari niyan, ano lang siya, bibigyan ka ng parang website ng pinaka Nankai train. Ito na yung mga Japan trains. Ito yung mga nakakamiss. Ang tignan natin kung pwede ba na kahit hindi yun yung oras natin, sasakay na lang tayong bigla. Let's see. So, ito din, no? Papunta rin to ng Namba. Going to Namba, and then ito rin, going to Namba. So, ang tanong, saan kaya? Tignan natin kung pwede na tayo dito. So, tinanong namin, so, mangyayari ganito pala siya. Ayan, matututo na naman kayo sa amin. So, mangyayari pala, so, magbubuk tayo sa may Klook. Pag-book natin sa may Klook, bibigyan tayo ng Klook ng website, nung mismong train. Ano yung pangalan ng train natin? Nankai. Nankai na train. Tapos doon magpapa-reserve ka nga muna ng seats, tapos kung anong oras, kung anong date. So lahat 'yon dapat kompleto information na 'yon. Tapos kami, medyo na-late na kami dahil delayed yung flight namin. So buti na lang automatic or instant pwede mong baguhin yung oras. So binago namin from 1:35, dapat ayun yun. Umabot din pala kami. Pero diba, maghahabol kami. Kinabahan kasi tayo Yung haba kasi taga ng immigration kanina. From 1:35 naging 2:05 kami. So yung next na tayo. And then,
yun na palang mismong QR code na yun yung gagamitin ninyo. Hindi nyo na siya papapalit ng physical ticket. And then baka magulat kayo. Magulat talaga. Kasi kunyari, 2 days before pa lang kayo nag-book, wala pa yung QR code, hindi siya lalabas. Lalabas lang yung QR code. The day mismo ng Yung day mismo gamit. na yon, nagagamitin nyo na siya. Katulad sa amin, kahapon kami nag-book, wala pa yung QR code. Sabi ko nga, naku, paano yan? Wala yung QR code, ganyan. Tapos yun pala, kinabukasan, automatic, lalabas kagad yung QR code mo kapag ka mismong araw na nung travel ninyo. So, ayan siya. So, ito yan, guys. Ito, sa may right side, ito yung SIM card namin. Ito lang namin siya nakuha. And then, dito naman sa left side, ito naman yung train. Lahat yan, nabook lang namin yan sa Klook! At ito na yon. Gamitin niyo po itong promo code namin. Ito na yung bago nating promo code. Go with Mel Klook, na pwede nyo na po yung i-claim starting July 1. Now, kung meron pa kayong old promo code, gamitin nyo na yon, or pwede nyo pa rin siyang gamitin kasi valid pa siya hanggang August 18. Para magkaroon kayo ng up to 5% discount sa lahat ng activities all over the world and hotels. 25 minutes pa tayo maghihintay, pero dito may waiting area. Taray, no? And then, eto na. Ito yung first bendo machine na nakita namin for today dito sa Japan. So tara na, mag-coffee na tayo. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Ito yung na-miss ko. Bendo machine na kagad tayo, mag-coffee tayo. Ito first time namin ito matitikman ni Enzo. So isa na lang muna. And then kapag ka nagustuhan ko or nagustuhan niya din, tsaka tayo bibili ng dalawa. Tipid pa rin, di ba? And then meron na kami ditong yen. Social kami. So tara na, bili na kaagad tayo. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Ayan, meron ditong may sirang yen. Tingnan natin kung tatanggapin. So tara na, pindot muna, di ba? O bayad muna. Hindi ko na rin alam. Ay, tignan, Diyos ko. Nang kakain talaga to ng Ayan na. And then, pipindot. Ayan. Nalaglag na siya. Ito yung ating first bendo machine. Saan ko kunin yung sukli, bes? Diyos ko. Guys, ang binayad ko, buong 1,000. Ang sinukli sa akin, bariya. So, tara na. Tignan na kaagad natin habang naghihintay tayo. So, guys, ito nga pala, 160. So, ang gagamitin natin conversion ay 0.38. So, nasa 60 pesos siya. Basta kapag meron kami mga bibilhin, ilalagay na lang namin dito somewhere na naman, kung magkano yung equivalent niya sa pesos. Lait, no? Pero 60 pesos lang naman, okay na din ito. Tikman natin. Naku, pag ito matapang, ito kay Enzo na naman ito mapupunta. Sa Enzo, abang na. Ay, masarap, in fairness. Bang. In fairness, masarap. So, patikim natin kay Enzo para just in case na gusto niya, magtitig-isa na kami. So guys, ako naman titikim. Guys nga pala, before nga pala kami pumunta dito sa Japan, alam niyo ba may tipid tips kami nga ginawa ng email? Kasi nagdala kami ng coffee ko na na instant coffee. Kasi imagine, di ba? 60 pesos isa nito. Kung magkakape kami parehas naman ng sabay, 120 pesos. Eh yung coffee ko brown, 15 pesos lang yun. Napakamuro, di ba? Ay, oo nga, sarap niya nga. Sabay. Sarap. Ito na yung train natin for sure. Kasi 10 minutes na lang. Ay, ayaw. Napagsaraduhan pa ako. Diyos ko. Dito tayo sa may car number 1. And then, ang seat number natin ay 15 and 16. And guys, may lagayan pa ng mga luggage kung gusto nyo. Dito tayo. Number 15 and 16. Tapos nasa yung 15 and 16. Ayan, dito tayo. 15 and 16. Nafe-feel na talaga namin. Nasa Japan na ulit talaga kami. Ay, naririnig niyo ba yun? Yan yung mga yung mga tunog na napapanaginipan ko. Ayan, yung mga ganyan. So, nandito na talaga tayo. And then, ang magiging biyahe natin ay 40 minutes. So, ganun siya ka-convenient.
Tapos ang aga niyang dumating. 10 minutes before nung departure, paparada na kaagad dito yung train. And then, dapat kayong maupo kung saan yung pinareserve nyo, miss. 岸和田です。岸和田の次は堺に停まります。出口は木曽号車は前。 Guys, after 40 minutes, we are finally here at Namba. We miss this place. For us, ito yung pinaka-sentro ng Osaka. For us lang naman. And then, ito nga pala yung panahon now, guys. Just in case ngayon kayo pupunta, last week na ngayon ng June. So, ayan siya. Makulimlim siya. Pero hindi naman siya umuulan. But, medyo mainit. Pero 26 degrees, ha. Yun yung sinabi nung lumapag yung eroplano. Pero ayan siya, oh. Makulimlim. Walang araw. Namba Station, guys. And ayan, ang dami na rito bendo machine. Ayan siya. Ang dami na dito, guys. Namba Station na tayo, guys. And look, ang dami ng bendo machine here. Ayan, dito tayo nang galing. And then, itong Namba nga, marami na ritong trains or mga lines ng trains. So, kaya para sa amin, ito yung sentro. Para sa amin nga lang. And then, tingnan nyo, guys, meron ditong mga toilets nasa may loob mismo ng train stations, di ba? And ano to? Lapitan nga natin to. Ay, ito ba yung mga toys? Tignan nga natin to, guys. Ano to? Ayan. Mga toys ba to? Ay, oo nga. Ayan, collection. Ayan, bibilin. Oo. Akala ko lalaro-laruin, hindi. Bibilin mo pala siya. Diba? Nandito sa may loob yan ng guys, ha? Ng train station. Sige, lakad, bes. Ibandera mo yung mamahalin mong mamahalin mong maleta. Yan. Sige lang, go lang. Grabe, ang daming bendo machine. So, tara, lalabas na tayo, guys. Guys, itatap na ulit na Enzo. Ba't nag-red? Ayaw. Tara, balik tayo. Ayan, nag-red na naman kami. So, saan na tayo pupunta? Maghanap tayo. Try mo ulit ng isa pang beses. Sige na, try mo lang. Ayan na naman, guys. Just as I've said, kapag kami talaga nagta-travel, ganyan. Wala. Red talaga. Red talaga siya. Let's see. Ayan, dahil nag-red tayo, dito tayo. Tignan natin kung bakit. Basta kapag ka nag-red or hindi kayo makapasok or makalabas, meron naman ganito. Manned gate. Ayan. So, tignan natin kung ano ang mangyayari. Kung kailangan ba natin ulit magbayad. Let's see, ayan. Tignan natin. Nagre-red. Dito yata sa kabila. Red talaga. Tignan natin kung ano ang magiging solusyon. Red pa rin talaga. Ayan na. Sumuko na rin si ate. Dito na tayo sa may manned gate. Bes, ba't hindi na tayo nakalabas na daw nangyari? Hindi daw natin tinap sa airport. Next time, top of the airport, sabi ni ate. Pero guys, saksi kayo, tinap namin sa airport. Kasi kung hindi naman namin tinap, hindi rin naman kami makakapasok, di ba? So baka ganun din. Alam nyo na, hindi 100% accurate yung yung train system ng Japan. Charot! Di ba nag-green naman kanina? Ha? Nag-green? Hindi ko alam. So ayan. It happens talaga. At lalo na kung sa amin kayo nanonood ng mga vlogs, alam nyo na lagi mayroon kaming Aberya. aberya. Pero at least, di ba ka? Matututo pa rin kayo sa mga aberya namin. Yes, ito na talaga. Maaamoy na natin. Maaamoy talaga. Ito sure na talaga. Diyos ko si Enzo, wala na ibang ginawa kundi sa gasaan yung sapatos ko ng bago niyang maleta. Kaloka. Guys, ito na siya. Ngayon natin mafe-feel. Ay, mainit nga siya, in fairness. So, ganito pa naman kami. So, ang gagawin namin, kagad kami, bis kagad kami mamaya. Mainit siya, maalinsangan. Pero kung hahangin siguro, hindi kasi humahangin
So tara na, alam nyo ba kung anong una namin hahanapin? Mahuhulaan nyo ba? Hahanapin natin ang Yoshinoya! Favorite talaga namin Yoshinoya dito, guys. So etong araw na to, yung mga na-miss namin, gagawin lang uli namin or kakainin lang uli namin. And then bukas, yun na yung mga hindi pa namin na-experience, i-experience namin. Guys, ito na yung sinasabi namin na kapag humahangin, lumalamig siya. Ayan, mahangin siya. Ayan, makikita nyo siya. Oh. Ayan, yung dahon. So, mahangin siya. Kapag humahangin, ayan, malamig. 26 degrees, guys. Malamig-lamig na yun. Sa Pilipinas yata, nagte-35 pa tayo. Tapos, yung weather niya talaga, ayan, yung akala mong uulan na hindi mo maintindihan. Ganun talaga siya. Senso nakakaalam eh. Bes, tatawagin ko sa Enzo para hindi ako yung mapahiya. Ano tawag dito sa ganitong weather? Ano, Yumi ba? Hindi, gloomy weather. Ano? Gloomy weather? Gloomy? Gloomy. Ayan, gloomy weather. Baka mali din ako. Ano ba? Basta yun na yun. I-research nga natin. Baka mapahiya kami. Para sure na hindi kami magkakamali, guys. Ayan ni-research namin ngayon. Charot! Gloomy. Yes, ang gloomy ng weather. Tapos may sumisikat-sikat na kaunting araw. So basta ganun nga, yung ano niya, yung weather niya ngayon, yung parang uulan na hindi mo maintindihan. Ito yung sa Pilipinas na yung nagmamadali tayo. Yung kapag nasa may daan tayo or nagda-drive tayo, lalo na kami pagka nakamotor. Kasi hindi mo alam kung aabutan ka ba ng ulan or hindi. So ganun yung weather niya. My gosh, nasa Japan na talaga kami. Feel na talaga na. So ayan, mga pasalubong. Ang daming octopus. Diba? Lakad lang tayo dito. Ito rin, Ano ba to? Ay, guys. Alam nyo na. Para sa atin. Mga pang-ano natin, sunscreen. Mura lang ha, in fairness ha. Ayun lang siya, 548. Lakad pa tayo, may baon tayo niyan. Prepared kami ni Enzo kasi nga akala namin baka baka tag-init na tag-init pa rin dito. Yes! Bigla ako nawawala. Ayan. Ito pa guys, ayan. Ito yung mga ito yung hindi to binibili. Ito machine talaga, magulog dito yung kukunin. Yung mga pambata nga talaga. Ayan. Hindi kami swerte sa ganyan. So tara na. Ito puro na to kainan. Papunta na tayo ulit ng Namba. Ay nako, nakakamiss yung ganitong setup na kainan. Oo, Diyos ko. Parang nakaraang araw lang, ini-imagine pa, sana makabalik na tayo ng Japan. Tapos ito, nandito na kaagad. Agad-agad. Ay, yung mga ganitong kainan, guys. Yung nakaupo ka lang dyan. Yung paligid. Diba? So, tara, hanapin natin si Yoshinoya. Ano sinasabi mo sa weather? Medyo malamig pa rin siya, guys. Hindi siya ganun kainit. Ayun, lalo pag humangin, di ba, So, lamig. alam nyo na, sa Enzo hindi nakikinig kapag nagbablog ako. May sariling mundo. Ayun yung sinabi ko sa inyo kanina. Hindi, kasi Ay, sinabi ko din yan, ako kanina pa. Okay. Kasi nga, kaya ganon, dahil gloomy weather. Ay, nga pala, nagtanong ko na gloomy weather. Kasi gloomy weather, kaya kahit pa paano, malamig siya. Dahil walang araw na sumisikat. Ganun talaga, naging pa kami, science pa kami. Pero di ba kasi, in-expect di ba natin na baka mainit na ngayon? Kaya Yes. dinala nating damit, mga maninipis. Oo, ito lang yung makapal, ito lang yung long sleeves kasi pang airport lang to. At ito yung susutin natin, Pauwi. pabalik ng Pilipinas. Basta sa airport ulit susuotin natin. Guys, one thing na nakakamiss sa may Japan, yung kung saan-saan nanggagaling yung mga taong tumatawid. Di ba? Hindi lang yun sa may Shibuya Crossing. Maraming part ng Japan na ganon. Kung saan-saan nanggagaling yung mga tumatawid. Ang saya, kaloka. Kung dito tatawid tayo, eto, Dotonbori na yan. So, lakad din tayo ulit dyan. Baka na-miss nyo din. So, ngayon, ang hanapin na lang muna natin ay ang Yoshinoya. Ay, eto na. Nakikita ko na ang Yoshinoya. Eto na siya. Pagtawid lang siya ng Dotonbori. Ayun, nakikita ko na nga yung mga doon, Ayun, daming tao, Guys, ang daming tao doon. Ayan, Dotonbori na yan, guys. Pag pinasok natin yan, Dotonbori na siya. Inip na si Enzo. Nandito na tayo sa may Yoshinoya.
Tara, pasok na tayo. Halika na. Pasok na tayo. Ayan guys, oh. Ito yung setup na gusto naming pagkain. Yung nakapaligid lang tayo. Ayaw bumukas guys. Ayaw pagbuksan sa Enzo. Ano ba naman itong mga nangyayari? Baka doon sa kabila. Baka dito. Ito Diyos ko sa Enzo talaga. Oo. Ano ba mga nangyayari sa amin? First day eh. First day na naman. So dito, ayan guys. So, ito yung setup ng kainan nila. Upstairs. Tara. Upstairs daw tayo guys. May itaas guys. Ganda ng setup dito guys. Ayan, may mas privacy siya dito. Kunti yung tao. And then, dito tayo. Dito tayo para meron tayong privacy. Ayan o. Pwede dito. And then, pwede din dito. Ganda dito. So, dito tayo. Dito tayo, guys. Ayan, guys. Ito yung na-miss namin. So, pwede nyo kunin to. Nakikita ko yung mga locals kinukuha. Tapos, tsaka tayo order. Order ulit tayo. Let's see kung anong orderin uli natin. Charot-charot pa. Siyempre, orderin lang uli natin. Yung same lang din. Guys, nang ilam na naman kami, inangat na namin to. Kasi dito, ayun, tingnan yung ganda ng view. And then yun yung ichiran. Kanina pa ako sabi ng ramen. Ang totoo, hindi ko kasi mabanggit kung ano yung pangalan. Nakalimutan ko kasi. Makakalimutan talaga ako. And then, ayan na, oh. Ito na, Dotonbori Bridge na to. And then, nandun na si Glico. Diba? Nandito na talaga tayo sa Osaka. Nafe-feel na talaga namin yung bahay. Yes, pinakita ko na sa kanila na maraming tao kanina. So, lakad ulit tayo dyan. Ito yung na-miss namin, yung ganito lang. Yung relax lang, yung wala kami nahabal. Alam niyo ba, wala kami kahit isang activities na binook. Merong mga nakaplano pero hindi namin binook. Kasi nga, baka mamaya umulan. Hindi rin naman namin magawa, hindi namin ma-refund. So, sayang naman. So, bahala na si Batman. Kapag maganda yung panahon, ibubuk namin siya on the spot. Pero kapag hindi, relax na tayo rito. Food trip na lang tayo. Guys, hinanap ko talaga itong pink luya na to. Kasi masarap talaga to siya guys eh. Tapos nga pala guys, self-service dito. Dito ko kuha ng water mo. So dito yung mga utensils nila. Guys, ito na yung meal natin. Ito yung kay Enzo pa lang. Yung kay Enzo, hindi siya niluluto. Yung sa akin niluluto-luto. Ayan, di ba? Large yung rice niya, large bowl. And then ito yung chicken, guys. Diba? 3 ba to? Kinamay ko na ito talaga. 3 piraso. And then ito yung sa akin, guys. Ito. Ang gusto ko. Ayan, Gusto ko yung ganito. Yung niluluto-lutong ganyan. Tapos ito, may pang refill, diba? At ito yung rice ko. Large na large. Kaloka. So, ayan ang aming meal for today. At lahat to ay magkano to? Ito lang siya, 1,816. Para sure, yung computation, yung conversion, pinakompute ko talaga kay Enzo. So, yung 1,816 yen ay magkano, bes? 690 pesos lang. Grabe, no? Mura, no? Dati, sinasabi namin sa inyo, mahal. Kasi yung iba naman talaga mahal. Pero nga, kaya favorite namin ang Yoshinoya. Tapos guys, kung mapapansin nyo, pababa ng pababa yung yen laban sa peso. Laban talaga sa peso. So, kaya pamura din ang pamura yung pagkain dito sa may Japan. And then, isa pa sa may pinaka-advice namin, kung yung mga store tumatanggap sila ng credit card, ang ibayad ninyo credit card or kahit anong card kasi malaki yung conversion, malaki yung peso at wala pa yung charge. Ganun siya. I'm so excited with this one. Usok pa, Nasa Japan na talaga tayo, guys. Feel na feel ko na. Ito talaga yun. Grabe. Harap. Ito guys, lalagyan nito. Sarap yan. So, pwede rin kainin siya ganito. Ito yung tungtuwa kami, di ba? Yung first time na kumain dito sa Yoshinoya. Ito yung dressing ng salad. Grabe. As in, kinain kami nito, guys. Hindi kasi namin talaga alam kung pala siya. Ganito lang pala siya, guys. Di ba, ganyan. So, igaganyan mo siya. Ayan, tingnan nyo, guys, ha. Di ba?
Grabe. Nung first time talaga namin itong gawin ni Mel, Diyos ko, hindi namin alam. Nakakaya po yun. Ang dami mga Japanese na nagtitinginan sa amin. Kaya napala na namin mukha namin, guys. Nagtanong na kami dun sa crew. Buti na mabait yung crew. Tinuruan kami. Hindi kami pinagtawanan. Healthy-healthyan muna tayo. Kunwari wala tayong kanin, pero magkakanin pa rin tayo, guys. Pengi ko isa. Kumuha ko. Pengi ko isa. Let's eat. Tapos, chicken naman tayo. Bago? Let's eat na, guys. Grabe. Na-miss talaga namin to. So, nanghingi na ako kay Enzo ng ng chicken. Bigyan ko na lang siya nitong beef. Kasi meron ako ditong refill. Refill talaga. Rap. Hingi na rin ako ng salad. Kapalang ko ng mukha ko. Guys, dahil first time naman uli natin, first day natin, extra rice tayo. The first time namin gagawin. Imagine ha, large bowl na to. Tapos, mag-extra rice pa tayo. At yun, ipindutin nyo lang ito guys. Ayan, 0 nakalagay. Tapos, mamimili kayo kung small, medium, or large. Small lang, hati lang kami ng Enzo. And then, add to order list. Ayun lang siya. And then, wala na. Ayan, send order. Ayan o, 0 guys. Oh. Send order, 0. Free siya guys. Hintayin na lang natin na tawagin tayo. Diba? Extra rice, kalupa, ati rice. Kapit-labit namin dito sa Mayo Shinobi guys. Ito na guys. Dumating na yung extra rice natin. Small lang. Hati lang kami na Enzo. Diba? Grabe guys, so dami niya pang ulam mo. Dami ko pang ulam guys. Kasi nga, kinuha na niya ako ng chicken. Diba? Ito ko. Pero yung sa akin, madami pa rin naman, di ba? Medyo matipid kami sa ulam guys. Dami ko pang ulam. Laban pa tayo. Super busog! Ang ganda ng weather. Actually kahit sa Boracay, di ba sinabi namin sa inyo, ganitong weather yung gusto namin. Yung makulimlim. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa guys. Para ma-feel talaga natin na we are finally back here in Osaka. Punta na kaagad tayo kay Glico. Grabe no? 40 days pa lang nakakaraan, nandito uli tayo. God is so good. Talaga. Talagang yung puso namin punong-puno lang talaga ng pasasalamat. Ayan, oh. Eto, titikman ba natin to sa mga susunod na araw? Maghahanap na tayo ng ng full trip natin dito. At tapos ang title, tatakbo or kakain, ganon. Ayan, ito, yung mga pinipilahan ganito, itatry na yan ni Enzo. Ito, yung mga ice cream. We are so excited guys, kasi ngayon talaga, kumbaga, pinag-ipunan namin ng kaunti. Hindi kami umalis talaga this month, Boracay lang yung pinuntahan namin. Meron tayong budget. Nakapag-ipon-ipon. Yes, may budget tayo sa pagkain ngayon. At yun lang yung plan namin talaga gawin dito. Kumain lang talaga na kumain. Ito na guys! Pakita namin sa inyo. Nandito na tayo sa may Dotonbori. Ay, ito! Hindi ko sa inyo ito naipakita last time. Nandito si Spider-Man. Lapit tayo kay Spidey, ha? Ayan, hindi pala namin siya napakita sa inyo. Nasa may tapat din siya ni Glico. Mamaya na tayo kay Glico. Bigyan muna natin ng moment si Spidey. Daming tao, guys. Ayan, ito pala si Spidey, guys. Oh, ito si Spidey. Ayan siya. Ito siya, oh. Cute. Oh, diba? Ayan si Spidey. Oh. Ma, dami nagpapapicture kay Spidey. Yan, tip-tip lang. Ganyan. Tapos pwede na kayo magpa-picture kay Spidey. Ayan siya. Oh, di ba? Ayan si Spidey. And, ito yun guys. Ito yun, oh. Daming tao guys, oh. Sa Enzo, oh. And, ito na si Glico! Ang taas naman ng boses ko doon. Pa-Ate Reg na. Oh, di ba? We are finally back here in Osaka. Feel na namin. And then, ayun na sumisikat-sikat na yung araw guys. Ganda ng panahon. It's 4 p.m. At nandito kami, dala pa namin yung aming
Luggages! Why not? Di ba kami nag-check-in diretso ka agad dito para ma-feel ka agad natin? Diba? Ayun na nga. So, hi! Ano na-feel mo? Nandito na uli tayo. Grabe yung nag-overwhelm yung puso ko. Kasi di ba, parang iisipin mo, parang last month lang nandito tayo. And finally, we are back here in Osaka. Grabe. Yung grabe yung grateful mo na grabe. No, sa dami-dami ng mga vloggers na mamahalin nyo guys. Isa kami sa mga minahal nyo. Wow, maarte na si Enzo. Maarte si Enzo. Naghahanap ng malaking views. Hindi totoo. Totoo yun. Diba? Tapos ito yung iniisip namin kanina. Imagine ha, yung pagpunta rito sa Japan, never namin siyang naisip pa. Kasi nga akala namin hindi kami magkaka-visa. And then finally, nakapunta kami last month. Tapos pag uwi namin, puro kami, sana makabalik kami, ganyan. Nag-apply kami. Hindi nga lang na-approve yung ating multiple entry. Pero nabigyan pa rin tayo ng pagkakataong makabalik. And then finally, nandito na talaga ulit kami. So tama yun eh. Talaga iba yung iba. Iba yung mafe-feel mo. Talagang punong-puno talaga kami ng nung happiness, ganyan. And then ayun nga, yung sinasabi din ni Enzo, totoo yun. Kapag sinasabi nyo sa amin na, naku baka mamaya kapag malayo na marating nyo or marami na kayong marating, makalimutan nyo na kami. The truth guys, hindi namin ma-explain or hindi namin maipaliwanag. Anong pagkakaiba nun? Una, ano muna yung pagkakaiba nung hindi ma-explain tsaka hindi maipaliwanag? Hindi eh. Kasi guys, habang marami kaming nararating, mas lalo kaming nagiging grateful, mas lalo namin kayong naaalala. The more kaming may na-achieve, the more kaming may napupuntahan, the more namin kayo naaalala. At saka di ba, ang sarap sa feelings na, di ba, kunwari may na-achieve tayo. Kasi isipin mo, grabe no, sa tulong ng mga sumusuporta sa atin, Yes. nararanasan natin ito. Kumbaga, bumabalik pa rin tayo sa sinimulan natin. Yes, kasi hindi namin pwedeng akuin to na, dahil to sa amin, dahil to sa sipag namin, walay ganon. Kahit gaano kami kasi pag gumawa ng vlog, kung hindi nyo kami papanoorin, wala rin yun. Kaya yon sa mga nagsasabi na baka makalimutan namin kayo or magbago kami, parang ngayon pa lang, we can assure you na hindi yun mangyayari kasi the more tayo may na-achieve, the more namin kayo naaalala. O tama na, baka magkaiyakan pa tayo. Actually, ang gano'n na feelings so parang Basta ganun, roller coaster emotions, masayang-masaya kami na medyo emotional na. Di ba? Sino naman who have thought na kami isang buwan, makakarating ulit kami dito sa Japan, di ba? At dahil yan sa inyo. And bago tayo magkaiyakan, magpasalamatan na tayo. Dire-diretso na natin yung pasasalamat. Mag-shoutout na tayo. Maraming salamat kay Mr. and Mrs. M or Dudes Mamay. Grabe, magkagising namin, nagulat kami na merong ganito. Ito. Bis ko, punong-puno ng pasasalamat yung puso namin kasi sobrang laking blessings yon. Pandagdag daw namin sa may pangkain namin dito or sa may pang Osaka namin or pang Japan. So ayan, maraming salamat sa inyo. Siyempre, shoutout din kila Fiat Ventura, Nitz Salcedo, Milane Litverge, Venus Fabre, Luz Beminda Valdizir. Yes, and of course, hi din kay Jay and Nigel Lacson sa magnanay na yan. Lagi yan Nabutenyos yan, guys. Yes, Nabutenyos. And then kay Ryan Nabia de Manarig, Rowan Arshagan, napakatagal na rin itong nakasupport sa atin, at saka si Jonathan Ibanez. And of course, sa cousin ko, kay Kuya Mark Kataroha, and sa buong family niya. Hi, Kuya Mark! Saka isa-isang kamag-anak kong nanonood sa vlog namin. Charot! Maraming salamat sa inyo guys sa suporta ninyo sa amin. Nandito na tayo ulit sa may Osaka. And then, puro food trip tayo. Yung susunod natin mga food trip, naalala nyo, mga nagsuggest kayo ng mga kakainin namin or kakainan namin. So, gagawin namin siya. And then, instant shoutout yun. Kasi, yung mga nagsuggest, isa-shoutout namin, ilalagay namin doon yung sinuggest ninyo. So, exciting to. More on food vlog. Food vlog. Hindi kasi di ba parang yun yung hindi natin nagawa dito sa Osaka before. And then, di ba kapag sinabi daw Osaka, ito daw yung kitchen ng Japan. Kaya ayan, exciting uli itong ating Japan series. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye everyone!